Pabonggahin at pasarapin natin ang tinapay mo. Pwedeng-pwede sa handaan, pwedeng-pwede sa merienda o dessert o kaya naman ay baon sa eskwela. Tara at magluto tayo. Panoorin ang aking video. Ganito lang naman kadali na magluto ng ganito kasarap na merienda o dessert. Kahit mga anak o asawa o buong pamilya ay tiyak na magugustuhan ito. Sundan lamang yung ginawa ko sa ating video at lahat naman ng ating mga ingredients na ginamit ay tiyak na meron kayo sa inyong tahanan. Gumamit ako dito ng 5 peraso ng tasty bread. Manipis lang kasi yung tasty bread ko kaya 5 pieces yung ginamit ko. Pero kung makapal yung tinapay nyo gaya ng mukha ko, cherries, ay pwede rin naman 4 na peraso lang. Pagkatapos ay hayaan lang natin yung kumulo. Syempre, continuous po yung ating paghalo gaya ng ginagawa ko hanggang sa mahigop lahat ng tinapay yung ating mixture. O diba? Unti-unti na siyang nagiging malapot at ayan, medyo mahirap na nga siyang haluin hanggang sa mag-form ito ng parang dough kagaya nito. So ayan, okay na, hintayin natin na mamig. Lagyan natin ng butter or margarine yung ating pan. At ilalagay na po natin dito yung ating ginawa. O, diba? Ang ganda. Dito po sa recipe na ito, hindi natin kailangan ng oven. Takpan lang natin ito ng cling wrap at pagkatapos ilagay natin ito sa ating refrigerator ng kahit na 30 minutes lang para lumamig lang siya. Pagkatapos ng 30 minutes, ayan na po yung ating dough. O, diba? Ang galing. Tinawag ko nga pala itong chocolate bread pudding kasi nga hindi ko alam kung itatawag dito. So ayan, hiwain na natin siya ng mga 8 peraso. Sakto lang naman ang 1 peraso nito para sa inyong mga anak. So ayan, kung wala kayong paper cups gaya nito, pwede rin namang na wag nyo nang ilagay sa paper cups. Silagyan ko nga pala ito ng chocolate syrup sa ibabaw. At tsaka chocolate crinkles. So ayan, ready na. Sana nagustuhan ninyo ang ating masarap at simpleng pang merienda na bonggang-bongga.